Hello mga kapatid. Nabalitaan nyo na po ba yung mga kumakalat sa social media na si Senador Zubiri hindi pabor sa presidency ng Senado, no? So ibig sabihin hindi siya pabor na si Escudero ang muling maging presidente ng Senado. O nga naman, bakit? Di ba dati si Zubiri ang nakaupo dyan? Ang kapal ng mukha ni Escudero, di ba? Sinulot siya. Walang kagatul-gatul, tinanggap niya, di ba? So makapal ang mukha, tapos ngayon gusto na naman. Ang sistema nyo, maglalaban pala ito si Senador Tito Soto, no? At saka si Escudero. Ang pabor ni Senador Zubiri kay Tito Sen, no? At ang sabi nga lamang na daw ang boboto kay Escudero. Sabi naman ni Senador Zubiri, di wow. Talagang talagang pakapala ng mga mukha tong mga nasa Senado na to, no? Isinusuka na, dinudura na, no? Dinuduraan na sa mukha, gusto pa rin ulit-ulitin ang posisyon. Akala siguro ni Escudero, siya lang ang mahusay na matatawag sa Senado. Mahusay ba yan? Kinalaban niya ang buong bayan, no? DDS talaga. Alam niyo naman, pag DDS, bobo at tanga, di ba? So, ako, sinusundan ko lang tong mga to pero talagang hindi ako pabor na mabalik si Escudero sa pagiging Senate President kasi walang kwenta, no? Walang kakwenta-kwenta. Ito namang si Bato de la Rosa, nako, okay lang daw na iban ang gambling, no? Ang online gambling, nako naman. Matagal na dapat yan, Bato de la Rosa. Naksi, kumita na kayo dyan kaya okay na sa'yo iban yan no? Paano yung mga hindi nakakabawi, no? Ganyan kayo no? Pag napakinabangan nyo na, wala nang kwenta kahit mawala na, no? Napakinabangan nyo na yung ibang tao na gusto pang makabawi, wala na kayong pakialam doon, basta kayo kumita na. Ganyan ang mga ugali nyo no? Mga hudas kayo, mga manggagamit kayo, matapos nyong mapakinabangan ng mga Pilipino, no? Pinagkakitaan nyo. Ganyan kayong mga sugarol, pati buhay ng mamamayan, sinusugal nyo, mga leche kayo. At eto naman si Sara Duterte, ano naman ang sabi? Nagbibili na daw yung tatay niya na kung mamamatay siya, wag na siyang iuwi ng Pilipinas, no? I-cremate na lang siya kung sa Netherlands siya mamatay. Mahihirapan yan tatay mo, Sara. Mahihirapan yan mamatay. Alam mo kung bakit? Kasi hanggat hindi yan nangungumpisal, hanggat hindi yan lumuluhod, lumalakad ng paluhod sa harap ng Panginoon, hindi yan matitiwasay at walang kamatayang magiging maayos sa iyong tatay. Alam mo, kahit sa lagot ng hininga niyan, hirap na hirap yan, sigurado. Kasi mapapasok sa utak niya yung mga hinagpis ng mga namatayan, ng mga pamilyang pinatayan ng kamag-anak, no? Sa kanyang war on drugs at sa EJK. At yung panaghoy ng bata na pinapatay, maririnig niya yan habang naghihingalo siya. Nakaw, sinasabi ko na sa inyo, no? Ang taong hindi marunong humingi ng patawad sa Diyos at sa pinagkasalahan na kapwa-tao, sigurado, hirap na hirap yan mamatay. Pati na yung mga namimersonal, no? Yung mga namimersonal na gagawang ka ng problema dahil lang sa katotohanan na sila ay nasasaktan. Nakaw, yan ay malaking kaparusahan sa Diyos yan. Kasi sabi nga ng Panginoon, mas mamahalin kita kung ikaw ay magsasabi ng totoo. 'Di ba? Yan yung ating kaya nga nakalagay sa 10 utos, wag kang magsisinungaling, no? Kaya yung mga nagbibintang ng pagsisinungaling, yung mga nagbibintang na sila naman ang gumagawa at totoo naman, alam nyo, yan ay may kaparusahan talaga sa Panginoon, no? Kaya wala na. Yung sinasabi mo, Sara,
na ang iyong ama ay hindi na iuwi dito sa Pilipinas pag namatay, aanhin ba dito yan? Wala namang kwenta na yan. Tapos sasabihin mo, hindi ka a-attend ng SONA. Hindi ka naman kakulangan. Hindi ka naman kawalan. Sino ka ba? Hindi naman ikaw pati ang mag-i-speech. Hindi naman ikaw may SONA. Ano ka ba? Ha? Isang dumi ka lang ng kuko para panghinayangan kundi ka umattend ng SONA. Sinira mo na lahat dinidistract mo lahat Much better na hindi ka na lang umattend talaga. At sino ba? Wala ka naman papel. Hindi ka naman imbitado. Napaka-assuming mo naman babae ka. Harapin mo yung iyong impeachment. Yun ang pinaka-the best mong masasabi. Alam mo, gustong-gusto naming marinig na attend ako ng impeachment case ko, haharapin ko lahat yan, binibintang nila sa akin. Dapat ganun, no? At kung nagkasala ka, aaminin mo, humingi ka lang naman ng tawad, okay na ha? Ewan ko lang sa iba. Pero para sa akin, basta humingi ng tawad ang isang nagkasala, bakit hindi? Ang Diyos nga, nagpapatawad ng walang kapalit Yan pa kaya, ha? Ang masasabi ko sa iyo, Sara Duterte, umayos ka na lang para magaan-gaan na ng mga konsensya ninyo, no? Itigil mo na yung kadadaldal mo, no? Itigil mo na yan. Kayo nila Roque. Si Roque, baliw na ang dating no? Bangag na bangag palagi ang dating ha? At yan si Bato de la Rosa, si Bongo. Si Bongo, ginagamit na naman yung kung ano-anong mga programa sa ospital. Naku, tigil-tigilan nyo na yung mga pinagagagawa ninyo. Walang mga, kayo rin ang nakikinabang dyan, ha? Wala. Talagang, ang mga utak nyo, may mga gusto kayong patunayan. May mga gusto kayong proteksyonan, no? Si Bongo nangangarap din yan maging presidente ng Pilipinas. Kala nyo, kaya nagbabait-baitan yan? Nako, Bongo, huwag ka na magbait-baitan. At ito si De La Rosa, no? Yung ipapahawak ni, ni Escudero, no? Para daw maimbestigahan ang yung mga anomalya sa pera. Kayo ang dapat imbestigahan. Kaya pala gustong-gusto ni Escudero maging Senate President, paghihigante mga kapatid, paghihigante ang plano ng mga yan. Kaya ganyan yan. Lahat yan, plano nila na maghigante sa mga pag-iimbestiga sa kanila. Sila mismo, ang kanilang mga baho, pinipilit nilang takpan, pero pilit ding umaalingasaw. Wala kayong maitatago. Wala. At kahit anong posisyon pa ang inyong hawakan, lalabas at lalabas ang inyong mga baho, Kaya wag na. Tama na. Sukan-sukan na kami sa inyo. Salamat po, mga kapatid.